Mga Lods, naalala nyo pa ba itong laro na to? Yung Portland versus Houston Rockets, kung saan 0.9 seconds na lang nakapag-buzzer beater and winning shot pa si Damian Lillard. Lamang ng dalawa ang Houston Rockets dito mga Lods, kaya nga naman napakasakit kay James Harden na matalo pa sila sa 0.9 seconds na nalalabi. And also napakasakit din kay Jeremy Lin kasi meron lumabas na kwento about dito. Ayon kay Jeremy Lin, ay nababantayan niya na raw si Damian Lillard sa game na yan. I guarded Damian Lillard during that fourth quarter, and prior to that shot, he had not scored a single point on me. And nung pinanood ko, totoo nga, nadidepensa niya si Damian Lillard nung game na yan. Pero nilabas pa rin siya. At nung sa final play ng Portland, kung saan nakashoot si Damian Lillard, ay nag-timeout muna. And Mikhail is like, okay, this is going to be our coverage. So again mga Lods, ano ba yung ibig sabihin ng coverage? Galing sa root word, cover. So ibig sabihin, tinatakpan mo yung point of attacks ng kalaban. Kaya coverage ang ginagamit na salita pagdating sa depensa. So ngayon, ano ang sinasagot? Anong coverage natin dyan? Ang sinasagot dyan yung mga defensive schemes. So ano nga ba ulit yung mga defensive schemes? Yung mga switch, fight over, chase over. Dito, mas kilala ang tawag na chase over is tail. Bumubuntot ka. Sa kanila, chase, sinusundan mo. Chase over, ibig sabihin, over ka dun sa screen. Ang pinagkaiba ng fight over sa chase over, yung fight over kasi pinipilit mong labanan yung screen para nasa harapan ka pa rin. Yung chase, di baling, hindi ka nasa harapan ng player nang binabantayan mo, kahit nasa likod ka, okay lang, as long as na merong nagsho-show up. So yun yung mga tinatawag na defensive schemes. So yun yung tinatawag na mga defensive schemes na ginagamit nating coverage, pang-cover do sa offense ng kalaban. So mabalik tayo dun sa timeout. And Mikhail is like, okay, this is going to be our coverage. And then James Harden goes, no, let's try to switch instead. And then there's this like awkward uncertainty. We break the timeout. And I'm like, hold on, timeout. Like, wait, which one are we doing? Are we chasing over? Are we switching? So ngayon, habang nagbibigay daw ng coverage si Kevin McHale, ay bigla raw sumagot si James Harden. No. Mag-switch na lang daw. Tapos ang nangyari, bigla raw nag-buzzer. So natapos yung timeout nila nang walang malinaw kung ano ba talaga yung gagawin. Pero ganun pa man mga Lods, ano nangyari? Ang ginawa nila sa laro na yun mga Lods ay nag-chase over pa rin sila, which is yun yung sinabi ng coach. So ngayon ang nangyari, si Damian Lillard tumakbo dito. Habang nag-uusap to, biglang iniwan ni Damian Lillard. Yun yung isang problema mga Lods kasi wala pang malinaw kung ano ba talaga gagawin nila. Pero ganun pa man, sinunod pa rin naman pala nila yung coach nila. Nangyari, na late na siya. So pagtanggap ng bola, parating pa lang siya, naitira na yung bola. Ayun, 3 points. So, nag-winning shot ang Trailblazers. So, bakit kaya natin ulit pinag-usapan to mga Lods? Unang-una, gusto kong maituro sa inyo yung mga iba-ibang terminologies na kaninang pinaliwanag ko. Pangalawa mga Lods, yung mga iba pang bagay na pwede nating matutunan dito. Minsan kasi, yung mga coaches, meron din silang option na pakinggan yung mga players. Lalo na yung mga players kasi na naglalaro sa loob ng court. So, mas feel nila yung nangyayari. And knowing James Harden, isa sa mga superstar, ay pwede mo rin pakinggan minsan yung sinasabi nila, lalo na sa mga ganong klaseng pagkakataon. At ang gusto sana ni James Harden is mag-switch. So mga Lods, kung susundin naman nila yung suggestion ni James Harden na mag-switch na lang, tingnan nyo mga Lods pwede din kasi talaga. Kung sakali, ito si Damian Lillard, yan, kumat dito, staggered screen yung ginamit nila. At nag-switch dito si James Harden, kinuha niya yan, si Patrick Beverley, kumuha rito, Chandler Parsons dyan. Mangyayari, may coverage talaga. Kumbaga mako-cover natin yung offense nila. Makatanggap man si Damian Lillard dito, kahit papano, si James Harden nandun sa harapan. Unlike yung nangyari kay Chandler Parsons dito na nahuli siya, nung natanggap yung bola, nakatira na si Damian Lillard. Kaya nga ang gusto mangyari ni James Harden ay mag-switch na lang. Kung naalala nyo mga Lods, yung pinaliwanag ko yung about sa high IQ ni LeBron James, yung nag-all switch sila, siyempre credit pa rin kay Coach Darvin Ham yun dahil siya yung coach Usually talaga, pag sa mga dying seconds at last shot na lang, nag-all switch na. Para kahit tumama yung screen, yung makakatanggap ng bola ay laging meron tao sa harapan at mayroon challenge. Ang nangyari kasi rito kay Damian Lillard mga Lods, walang challenge na nakatira siya. Well, pwede rin naman sabihin ni Coach Kevin McHale na dapat nagtiwala kayo sa sinasabi ko at nag-chase over ka na lang kagad at hindi na kayo nalito. Kasi noong time na nag-uusap sila, bigla na lang tumakbo si Damian Lillard And Lillard has come out and said this in an interview. He was like, Patrick Beverley and Chandler Parsons was like, "You want to switch it? No, you stay. You like they was talking about what they was gonna do. I just took off, just ran to the ball. I was like." and then Ito yung mga sitwasyon na pwede tayong merong matutunan na kagaya ng sabi ko. Pwede rin natin pakinggan yung mga players kasi mas feel nila yung laro.
Pero syempre, titingnan mo rin yung capability nila. Baka mamaya, meron silang gustong gawin pero hindi naman abot ng capability nila. Isa pang dapat natin matutunan na huwag sayangin yung timeout. Kailangan matatapos yung timeout nyo na merong clarification. Kumbaga, clear talaga kung ano talaga yung gagawin nyo sa loob ng court. Mag-i-stick kayo lahat doon, walang alinlangan, gagawin yun as one team. So dito mga Los, ang nangyari, sinunod pa rin naman nila yung gusto ni Coach Kevin McHale pero parang half-hearted yung nangyari. So mga Lods, sana may sense to mga pinagsasabi ko at kung may mga natutunan kayo or may mga tanong kayo, just comment below. Thank you!